kapatid, dahil ito ay masyadong malala ang mga huling araw na to bago bumalik yung Panginoon. So magpakatatag ang bawat isa at kailangan magpakatatag sa pananampalataya ng bawat isa. Okay? Sa mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, let's start to pray. Magdasal po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Kami po ay nagagalak, Panginoon, sapagkat sa bawat araw na hindi man po kami nakapagsama sa pagtuturo, Panginoon, pero ang aming espiritu ay hindi nagkakawalay sa bawat isa. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat kayo ay kontrol sa bawat araw. Tunay nga na ang iyong kasulatan, Panginoon, ay siyang natutupad sa takdang panahon sa bawat araw ngayon. Tunay nga, Panginoon, na natitiklop ang bawat salita nyo sa aming mata bago nyo sunugin ang masamang mundong ito. Tunay nga, Panginoon, na ang inyong pagmamahal kailanman ay hindi lilipas. Pero ang kasamaan ng mundong ito, ang babala nyo sa lahat ng tao, ay talagang tatatak sa buong henerasyon magpakailanman. So, Panginoon, ang mercy at awa nyo ay binibigay nyo ngayon sa lahat ng tao. Puso ang magdidesisyon sa bawat isa sa kung ano ang kagustuhan nila. Kung tatanggapin nila ang inyong biyaya para tanggihan ang kasamaan ng mundo o mag-e-enjoy sila sa kasamaan ng kanilang mga kasalanan. Panginoon, kaawaan nyo sila. Sapagkat ang mga taong naninirahan sa mundong ito ay hindi alam ang kanilang ginagawa. Kayo ay napakabuti, Panginoon, pamula noon hanggang ngayon, kayo ay babago. So kayo ay all mercy but judgment, living God. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat ginising niyo ang aming mga isipan, binuksan ang aming mga mata at ang aming mga tenga para kaawaan bago niyo siraan ang ito at bago niyo hatulan ang bawat isang tao. Panginoon, walang makakatakas sa inyo, bata man o matanda. Ibibigay niyo ang lahat ng reward sa bawat isang tao sa kung paano namuhay sa kasamaan ng mundong ito. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Successful ang araw na ito. Kabayan ng Live na to Lord. Ang lahat po ng ito ay pagpapasalamat namin sa inyo, Panginoong Hesukristo, magpasawalang hanggan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one living God. Amen. Sa mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula na sa ating napakagandang talatang sisimulan ngayong gabi. Sinabi sa Mateo chapter 6, verse 1 to 10. Verse 1 to 4, okay? Ang turo tungkol sa pagbibigay, okay? Dahil nga binibigay ni Satan at lumuluhod ang mga tao ngayon sa mundo, ibinibigay ni Satan ang ano? Ang kingdom, okay? At saka ang kapangyarihan ng mundo sa mga tao ngayon. Basahin po natin ang sinabi dito tungkol sa pagbibigay. Mag-ingat kayo, mga kapatid, at baka ang paggawa nyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa nyo, wala kayong matatanggap na gantimpala sa inyong Ama na nasa langit. Amen. Number 1 po dito na masasabi nating pakitang tao, ano po yon, mga kapatid? Kayo ang humusga sa kung paano ngayon ang tao tumutulong, pero alin ang nangyayari? Pakitang tao lamang. Ano po yung masasabi nyo ngayon sa henerasyon natin na ang pagtulong ay laging may kaakibat na ano? Diba? Ito po ang pagkain. Para po sa inyo tong pagkain. Yes, inyo na po ito. Para sa inyo yan. Amen? Yan ang nangyayari sa mundo, mga kapatid. Tingnan nyo, kaya tayo sinasabihan ng Panginoon, mag-ingat
kayo, mga kapatid. Baka ang paggawa niyo ng mabuti ay para lamang pakitang tao. Ngayon, tingnan nyo ang mundo. Tingnan nyo ang mga tao. Tumutulong lamang dahil ang alin? Pakitang tao. Kasi bakit? Gagawa ako ng mabuti sa lahat ng maraming tao, ang kapalit doon ay kasikatan ko. Sinabi ni Satan sa Panginoon at ngayon ginagawa niya sa harap ng maraming tao, worship me and I will give you the kingdom of this world. Iyan na po yun. Ngayon, hindi nila alam na sinasamba nila si Satanas saan? Sa makamundong pagnanasa. Pakinggan nyo. Sinasabihan tayo dito, wala kayong matatanggap sa inyong Ama na nasa langit kung yan ang gagawin ninyo. Actually, pwede kong gawin tong ginagawa nila eh. Okay? Yung sa bawat araw, vlog. Sa bawat araw, tutulong ako. O, videohan mo na ako. Videohan mo na ako. Okay na, lights, camera, action. Nanay, ito po ang pagkain. Para po sa inyong lahat. Okay, di ba? Ayun, isa lamang pagiging hipokrito sa mata ng Panginoon. Sapagkat ito ay isang pakitang tao lamang na ginagawa. Di ba kaya ang lahat ng tao ay gustong tumulong? Pero may kapalit yon. Gusto mong maging vlogger? O, sige. Ibibigay ko sa iyo ang kapalit. Sambahin mo ko. So, lumuluhod ang mga tao ngayon para sa isang kapalit. Amen? Kaya tayo sinasabihan dito, verse 2. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag nyong itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan para purihin sila ng mga tao. Ito na nga yun, guys. So, kaya nga sila gumagawa ng ng vlog. Okay? Ibigay ng Bible ko. Idadamay pa ang Panginoon, di ba? Idadamay muna ang Panginoon para tumulong. Sasabihin, galing po ito sa Panginoon. Okay, videohan mo ako para trending ako. Okay? Yan, ito po ay para sa inyo. Bigay po ito ng bigay po ito ng Panginoon. Di ba? Sinasabi dito, sila ay isang at sila ay nasa sambahan at mga nasa daan para purihin sila ng tao. Ang tawag sa kanila ay hypocrite. Okay? Sila ay mga hipokrito sa mata nila eh. Diba? Sa araw-araw kung may nakikita akong pulubi, may nakikita akong mga hayop na pinapakain ko, pwede kong videohan yung hindi. Kasi sinasabihan tayo ng ating Panginoon, do not be righteous in the eyes of the men. Diba? Ito ay yung magbibigay ka kunwari ng, ito po ang free Bible. Free Bible. Lights, camera, action. Diba? Ang free Bible nakaganyan, ang camera nakaganyan. Okay? So, ikaw ay nagiging righteous sa mata ng tao at hindi sa Panginoon. Kaya tayo sinasabihan ngayon ng Diyos, kung gagawin mo ito, wala kang matatanggap na biyaya sa langit pagdating ng paghuhukom sa Panginoon. Kaya kapag nagbigay kayo ng tulong, huwag niyong ipapamalita, magte-trending, ganyan-ganyan. Kasi ito ay pakitang tao ng mga taong nasa sambahan at mga taong nasa daan para purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang mga gantimpala. So, ibig pong sabihin, ngayon pa lang, Ma'am Zay, opo, nag-start na po. Actually, kakastart lang din po. Kakastart lang din. Tulungan ang matuwid, hindi ang mga kaaway ng Diyos. Amen. Pero guys, tayo ay sinabihan pa rin ng Panginoon na Sir John, sinabihan tayo na tulungan ang mga kailangan ng tulong at yung mga iyong kaaway ay tulungan mo pa rin. So, the end of the day, hindi pa nila tanggapin yung tulong mo.
ito ay shame sa kanila kasi nagpapakumbaba ka pa rin. So, kung hindi man, alam mo yung kung ayaw man nilang tumanggap ng yes, love your enemies pa rin. So, the end of the day, hindi magmamatter dito yung ego kasi natin eh. Kasi sometimes talagang yung ego natin, tinutusok-tusok din, di ba? Yes, I'm glad that God cannot be fooled. Ito na po yun. Kung bakit ang Panginoon ay hindi kayang lokohin talaga ng kahit sinong tao. Kasi nga, di ba, may kapalit palagi eh. May kapalit palagi. Tutulong ka para maging sikat ka. Di ba? Tutulong ka para maging ano ka sa mga tao. Di ba? So, kaya tayo sinasabihan ng Panginoon sa kanyang salita na alin? Kapag tumulong kayo ay huwag kayo magiging hipokrito katulad ng mga taong nasa sambahan at mga taong nasa daan kasi tinanggap na nila ang kanilang mga gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo, verse 3, kamatalik yung kaibigan. Ito na yon. So kung tayo ay hindi mo kailangan ng validation para sa ibang tao. Diba? Ngayon kasi guys, sa sobrang lahat ng tao gusto maging sikat. Tingnan niyo ang mundo, di ba? Lahat ng tao gusto maging sikat. Pero hindi naman nila alam, sa kaunting pagkakamali mo, dudurugin ka din ng mga yan. Why? Because Satan is the God of this world. Di ba, nung una, gusto ka nilang maging sikat kasi mahirap ka. After nyan, ng pagtulong mo, konting pagkakamali mo lang sila din ang dudurog sa'yo. So, mas maganda na hindi mo ipapamalita o hindi ka, alam mo yon, magpapaviral. Diba? Mas magandang ang mga ibang tao ang makakita sa iyo at ang Panginoong Diyos ang hindi natin nakikita, ang makakakita sa ginagawa natin. Mga kapatid, alam ng Panginoon lahat. Ako po talaga mismo magsasabi. Alam ng Diyos, gising siya. He knows everything. Yung mga pagpapasikat, yung mga ganito, alam niya lahat. Kaya alam mo yon, ang daling gumawa ng content lalo ngayon, ang dali. Kasi ang dali-daling lokohin ng mga tao eh. 'Di ba? Lalo na kapag harap-harap ang kaniloloko tapos ipagtatanggol mo pa. Ganyan ang mga tao, hindi inaalam kung ano yung kahulugan at alam ng salita sa kung ano yung kahulugan at salita ng Panginoon. Kasi ngayon, gumawa ka lang ng no one is good. Wala bang mabuti sa tao. Lagi niyong tatandaan. Okay? Kaya nga ngayon, ang dami, 'di ba? Kita niyo lahat ng tao gustong sumikat. Amen. So, kaya tayo sinasabihan ng Panginoon dito, mga kapatid, verse 3, kahit sa inyong pinakamatalik na kaibigan, huwag niyong ipapaalam. Meron ba kayo nakakasama or even your family? Guys, kung tutulong kayo, mas better na Panginoon. Alam niyo kung bakit? Yun po ang totoong genuine na puso. Yun po ang totoong genuine na pagtulong. Walang nakakaalam. Okay, verse 4, yes, hindi na magiging genuine kapag sikat ka, 'di ba? Upang maging lihim ang pagbibigay nyo at ito ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim. Ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo, ito na nga yun, diba? Upang maging lihim na walang nakakaalam. Kasi sa ngayon po, ang dali-daling maging sikat. Sa generation to, ang dali-daling maging, alam mo yon, maging famous. Tumulong ka lang ng kaunti, diba? Akal. Pero deep inside, in back of your backgrounds, hindi naman nila alam kung sino ka talaga. So kaya mo lang siya ginagawa para maging sikat ka. So doon pa lang sinasabihan na sila ng Panginoon na ang gantimpala nila dito ay naibigay na. Paano ang gantimpala mo sa kabilang buhay? Diba? So ngayon sinasabihan tayo na ang ating pagtulong ay patago. Okay? Ang ating pagtulong ay lihim na pagbibigay at ang inyong Ama na nakakakita, ang Panginoong Diyos. Sa ginagawa nyo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Hindi man kayo nakareceive ng anumang karangyaan sa mundo, ang heaven, inyo. Naniniwala kayo? Hindi man kayo nakareceive ng karangyaan, ng sasakyan, ng Fortuner, alam pa, nakatikim ng mga kung ano-anong napaka-mamahaling, alam mo yon, pagkain. Hindi man kayo naka-receive ng kahit na ano sa mundong to, ang heaven, inyo. Kasama ang Panginoong Diyos. Kaso nga lang, separation to.
Okay? Ano po yon? Ang masasama or wicked magsasuffer eternally kasama ang mga fallen angel. So, bilyong tao ang magsasuffer dahil doon. Kakaunti, di ba? The gate is narrow and the way is hard and few will find it. So, kakaunti ang makakarating sa heaven dahil nga ayaw nilang maghirap sa pamamaraan ng kagustuhan ng Panginoon sa pagtanggi sa kasamaan ng mundo. Yung mga taong naghihirap na persecute, kanila ang heaven kasama ang Diyos. Kanila ang bagong mundo. At ang pinakamaganda dito is banal na katulad ng Panginoong Heso Kristo. Magpatuloy po tayo. Matthew chapter 6 verse 5. Ang turo tungkol sa panalangin, mga kapatid. Guys, pag ba kayo ay nananalangin, alam ko may mga nakaka-experience dito nito. Yung parang ang tamad-tamad yung manalangin. Mga kapatid, prayer is, alam mo yon, ang kailangan, ang sandata natin. Okay? Kaya tayo sinabihan ng Panginoon sa Ephesians chapter 4, ang ating armor ay dasal. Yan ang laban natin. Kaya kapag nandyan ang temptation, dasal agad. Why? Kasi the more you limit your prayers, the more na, alam mo yon, shaken yung iyong faith. Okay? Pakinggan nyo. Yes, prayer is the best weapon that we have. Pakinggan nyo ha. Mga kapatid, kapag nananalangin kayo, verse 5, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga takitang tao. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto sa lansangan para makita ng mga tao. Nakakakita po ba kayo ng video? Tatayo, naka-video. Diba? Sa sambahan, natural na yan. May mga camera. Umiiyak pa. Diba? Natural na yan. Yan ay isang kahiprokitan sa Panginoon. Nakakakita rin ba kayo ng mga taong, yung mga nasa lansangan, tapos dadasalan ka? Kaya hindi pwedeng lagi kang magpapadasal kasi hindi mo alam kung ano ang pamumuhay ng taong nagdarasal sa'yo. Okay? Hindi kayo pwedeng basta magpadasal sa tao, lalo na kung ang pamumuhay ng taong yun ay hindi mo alam. Kung ang pamumuhay ng taong yan, after nyan, sa ginagawa nyan ay worldly, the demon that he or she have will enter to you. Ito-torment ka nyan. Sa mga problema, anxiety, sa kung ano-ano, babalik lang sa'yo ang alin? Ang torment. Okay? Kita niyo yung mga taong, alam mo yun, sumasakay ng mga, sa mga salansangan, yung mga naglilibot-libot, actually, dito pa lang sa social media, pwede ka nang magbasaslong na naririnig nila yung boses mo sa will at way ng Panginoon. The scripture say, the word say. It is always be done by the word of God. Kaya huwag kayong basta-basta magpapadasal. Okay? Na, pwede po ba namin kayong, hindi, bakit mo ako darasalan? Namumuhay ako sa kalooban ng Diyos. Tapos pag inalam mo ang buhay ng taong yan ay makamundo, makamundo. Kaya sinasabihan tayo, sila ay mahilig manalangin nang nakatayo sa mga sambahan na maraming camera, lights, naging entertainment ang ginagawa nila. Kaya ang mga tao ay walang katakutan, kabatasan, respeto sa Diyos. That's why the wrath of God revealed from heaven against all people ungodliness and unrighteousness, who live according to the flesh. Diba? Ang mga sinasabihan tayo dito, sila ay nakatayo sa lansangan. Pag sinabi nakatalo, yun na nga yung laging yan na, di ba? May mga dala-dala pang kunaring mga mahaba ang mga suot, di ba? Mahaba ang mga suot nila, mga nakadress, or mga nakaano. Tapos, may mga yung parang, alam mo yun? Kasi yung mga, kitang-kita nyo naman sa galaw nila. Yung mga sabihin na, pwede po ba namin kayong dasalan? Nag-aano lang po kami ng kaunting ganito. Tapos, nakikita mo yung pamumuhay, wala sa kaloob ng Diyos.
'Diba? Kaya tayo sinasabihan, sila ay mahilig manalangin nakatayo sa sambahan, yun na nga yun, lights, camera, action, at sa mga lansangan para makita ng tao. 'Di ba? Yan na yun. And that is a hypocrite or abomination in the eyes of the living God. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto, isara ang pinto at saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. So mga kapatid, this is individual. Okay? Pag sinabing individual, ito po ay kayo ng Diyos mismo. Walang nakakakita. At ang pagdarasal nyo, huwag nyong lilimitahan mga kapatid. Ang pagdarasal nyo ay dapat galing puso sa puso. Kasi nga sabi dito, bago pa kayo humiling sa inyong ama na hindi nyo nakakakita, alam na niya ang inyong kagustuhan. So bago pa kayo magdasal, alam na niya ang kagustuhan mo. Maging totoo lang ang iyong puso. Kung gusto mong umiyak at umagulgol sa kanya para sabihin yung nararamdaman mo, do it at mas masaya siya doon. Kasi yung sa uladong dasal ay isang kahiprukitan sa Panginoon. Yung magdarasal ka ng, alam mo yun, sa ulado mo nga lahat ng ganito, sa ulado mo nga ng lahat ng ganyan, malayo naman ang puso mo sa salita ng Diyos. Tingin mo ay gusto yun ng Panginoon? Mali. Walang ganun. Okay? Kasi bago pa tayo humiling, di ba, pumasok kayo sa kwarto, individual, kayo, di ba, sasabihin mo yung nararamdaman mo. Ako pag nagdarasal ako, sinasabi ko talaga sa Diyos lahat. Napapagod na ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Lord. I am so tired, Panginoon. Ako ganun po talaga ako magdasal. Kunwari, sinasabi ko kung ano yung nangyari ngayong araw. Lord, pagod na. Para ako nakikipag-usap. Pagod na ako, Panginoon. Kailan pa ba? Matagal pa ba to, Lord? Ganon. Yes, chinichika mo sa kanya lahat ng nangyari, lahat ng yung hinanaing, ang yung kalooban, ang yung kagustuhan, sinasabi mo sa kanya. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Ano ang sabi dito? Yes, magsumbong. Yeah, actually, totoo yun. Actually, nung time na part na nababash na ako, nagsusumbong talaga ako sa kanya, Lord, tulungan mo ako, Panginoon, pinagtutulungan ako ng mundo. Oo, Lord, ginagawa nila ako ng kwento na walang katotohanan, Panginoon, tulungan mo ako. Actually, gano'n na yung nangyayari sa akin. Nang time na super duper bash na bash ako noon, sabi ko talaga nakikipagkwentuhan ako. Pero kita mo yung strength na binibigay sa akin ng Panginoon. Kita mo yung strength at talagang, alam mo yon, pagmamahal na ibinigay sa akin ng Diyos. No one can shaken about to His kingdom. Amen? Kaya sabi dito, verse 7, okay? Ama na nakikita na ginagawa niyo, ilihim na magbibigay ng ganipala sa inyo. Matthew chapter 6, verse 7. At kapag nananalangin kayo mga kapatid, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan. Ito na nga yun. Yung ang dami-daming, Panginoon, kami ay anuhan, ganito, Lord, Lord, iba, hindi. Puso sa puso. Nasasaktan ako, Panginoon. Tulungan mo ako. Lord, my heart, my soul is so grieved. I am dying, Lord. Please help. Yun na yun. Diba? Isa yan sa freedom natin sa tapat sa Kanya tayo makakalapit sa Kanya lahat ng gusto. Yes. Amen. Ito ay totoong kung bakit ang Panginoong Hesus ay ating mediator. Okay? Kasi dahil ng Panginoong Hesus, tayo ay muling makakalapit sa Panginoon. Muling bibigyan ng Panginoon ng kapatawaran. Muling lilinisin ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Dahil ng napakabuti nating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, sinasabihan tayo, di ba, na wag niyong limitahan, mga kapatid, maniwala kayo, wag. Kahit na anong tamad niyong magdasal, wag. Kasi prayer ay napakahalaga sa buhay ng tao. Okay? Kasi maniwala kayo sa hindi, yung mga taong nagsasuffer sa hell ngayon, yung prayers nila ay hindi na naririnig. Okay? Actually, ito yung pinakamasakit na regret ng tao. Ito na-realize ko sa buhay ko yung pinakamalaking regret talaga ng tao is hindi yung mamatayan ng magulang. Hindi. Yung pinakamalaking regret ng isang tao ay hindi, alam mo yon, yumaman. Hindi po yan.
Ang pinakamalaking regret ng tao, hindi namatayan ng anak, hindi namatayan ng asawa, hindi namatayan ng kamag-anak. No. Ang pinakamalaking regret ng tao ay hindi tinanggap ang Panginoon as their Lord and Savior. Yes, eternal separation sa Panginoon. Yun po ang pinakamalaking regret ng tao sa buhay nila. Sa totoo lang po, yung binigay sa ating awa ng Panginoon, actually, hindi naman natin malalaman to kung hindi dahil sa Diyos. 'Di ba? Hindi naman natin malalaman yung kaloob ng Panginoon kung hindi niya tayo binigyan ng awa. Guys, sobrang awain ng Panginoon kung bakit nalaman na the Lord gave us mercy. Baby, we will burn in hell kung hindi tayo binigyan ng mercy ng Panginoon right now. We will burn in hell kung hindi tayo kinaawaan ng Panginoon. Pero sinabi sa Ephesians 2, di ba? Before you have full of sin and transgression in your life, but God show mercy to all of you. Imagine, hindi tayo makakapagbagong buhay, makakatalikod sa ating mga kasalanang ginagawa noon, mga gawain nating makamundong bagay kung hindi tayo kinawaan ng Diyos. We will burn not just in hell but lake and fire also. But God show His mercy. Diba? So, kaya alam mo yun guys, mga kapatid, kung tayo ay nakakaranas ng kapaguran sa ginagawa natin sa bawat araw, isipin natin yung paghihintay ng Panginoon na ginawa sa atin bago natin makilala siya. Ilang taong tayong nag-aksaya sa mga makabundong bagay. Isipin natin yon, ha? Kung kayo ay napapagod magturo ng salita ng Diyos, isipin nyo yung kapaguran ng Panginoon, yung paghihintay niya bago niya tayo kaawaan, bago natin siya makilala. Diba? So, kung kayo ay napapagod na, diba, isipin nyo yung awa na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, walang kapaguran pagdating sa pagmamahal at awa ng Panginoon. Kasi the end of the day, hindi magmamatter dito yung kagustuhan natin. Hindi magmamatter dito yung mga bagay na, alam mo yun, ginagawa natin. Ang magmamatter dito is yung pagmamahal ng Panginoon sa lahat ng tao. Kasi the end of the day, puso ang tatanggap sa tao. Kaya wag niyong i-rush yung hindi dapat nating pwedeng i-rush. Kasi ang Diyos ang gagawa, ang Diyos lahat. Tayo ay, alam mo yun, katulong lang ng Panginoon para marinig ng tao ang kanyang salita. Amen. Nagdusa ang Panginoong Hesus para sa atin. Kaya, kung gusto ng Panginoon na tayo ay magdusa para sa kanyang kalooban, walang problema doon kasi ito talaga ay kalooban ng Panginoon. Amen. Anong sabi dito? Magpatuloy tayo. Tulad ng mga verse 8. Okay. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Verse 8. Huwag niyo silang gayahin dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan nyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Verse 9. Kaya kung mananalangin kayo, katulad nito. Amen. Amen. So, kailangan ng bawat tao na magtiis, maghintay sa pagbabalik ng Panginoon kasi patient talaga siya. Diba? Siya na mismo ang nagsabi, mga kapatid, sa 2 Peter chapter 3, For God is not slowly to what His promise, but He want all people to change their lives. Kung paano ka mamuhay, and stop continuing on sinning at paulit-ulit na kasalanan. 'Di ba? So, ito talaga ay promise ng Panginoon sa mga tao. But, ang gusto ng Panginoon ay tamang pamumuhay. Kaya tayo ay magturo ng tama at may kabatasan sa kanyang salita. Sapagkat darating ang panahon, lahat ng tao, mabuti man o masama ang ginawa sa kanyang salita, ay haharap sa kanya at ibibigay ang kanyang reward or kanyang gantimpala sa bawat isa. Kaya sinasabi dito, huwag kayong manalangin ng napakahabang panalangin, di ba? Kaya guys, totoong puso. Okay? Actually, hindi nga ako nananalangin ng sobrang haba eh. Totoong puso yung sinasabi ko. Nagsusumbong talaga ako sa kanya, Panginoon, kaawaan nyo yung mga taong kailangan ng awa, kaawaan nyo yung pamilya ko, yung mga pamangkin ko, ang babata pa nila, Panginoon, hindi po nila alam yung ginagawa nila kasi nga po, dahil yung sinasabi ko yun, kaawaan nyo yung mga malalapit sa akin, Panginoon, yung mga taong
ayaw pa rin sa kalooban nyo, at yung mga taong nangangailangan ng awa nyo, Panginoon. Diba? Para ka lamang nakikipagkwentuhan. Amen. Habang nagdarasal sa Panginoon, o minsan kapag ikaw ay gusto mong umiyak sa Kanya, umiyak ka, magsumbong ka, sabihin mo ang dapat mong sabihin, at yun ang gusto niya. Kaya nga sabi niya, bago pa man kayo humiling o magdasal, alam na ng Diyos kung ano yung inyong hinihiling. So, ang kailangan lang ay maging totoo ang iyong puso sa paghihiling, sa pagdarasal. Sinasabi dito, verse 9, ganito daw po ang tamang pagdarasal about kingdom prayers. Our Father in heaven, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us, ano sabi dito? Forgive us our sin as we forgive those who sins against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, yung deliver us from evil, may kaakibat yon na hindi ka masyado kasing malalim, di ba, ang salita ng Panginoon. So, yung deliver us from evil is what? Kaya kang gamitin ng Panginoon, sa maraming masasama dyan, ipapadala ka niya doon. Di ba? Gaya ng ginawa ng Panginoon kay Paul. Pinadala siya saan? Sa evilness ng mundo. Diba? So, ginamit ng Panginoon si Paul para ipahayag ang kingdom gospel, diba? Ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao. So, yun po yung isa sa pinakamagandang ibig sabihin na deliver us from evil. Diba? Padala mo kami sa masama. So, dahil ikaw ay nasa kaloob ng Diyos, ipapadala ka ngayon ng Panginoon sa mga masamang tao para ipabatid at ipalahad ang kaawaan at pagmamahal ng Panginoon sa tao. Verse 14. Kung pinapatawad nyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Verse 15. Ngunit, kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama na nasa langit. Guys, heart is deceitful. Heart is very, very deceitful. Kung ikaw ay nagkakameron ng envy sa tao, kakausapin mo agad yung tao. Heart is deceitful, mga kapatid. Kasi, di ba sinabihan tayo, verse ano nga yun? Matthew 5 ata yun. Kung, basta na topic din natin to sa Matthew. May sinabi doon na kapag ikaw ay nagkasala sa iyong kapatid, di ba? Bago kayo tumuloy sa court, mag-usap na kayo. Kasi hindi tatanggapin o papakinggan ng iyong ama na nasa langit ang iyong dasal kung hindi mo siya kinakausap. So, ibig pong sabihin, talagang kung ikaw ay kung yun nga ng galit, di ba? Actually, nasa generation talaga tayo na kung saan pinapatay ang tao sa pride. Hindi ka napatay sa kasalanan na ginagawa sa sexual immorality. Amen. Hindi ka pinatay sa kung anong kasalanan na panlabas. Pero the most and difficult sin na kung saan si Satan ay nalaglag ay dahil sa pride. Diba? At isa na dyan ay yung pagnanasa ng tao sa mundo. The lust of the eye, the lust of the flesh, is the pride of life does not come from the Father, but from the world. So dahil ayaw mong tumanggi sa kasamaan ng mundo, isa yan sa ego of pride. Diba? Kaya nga sinabi doon, yung napakinggan kong preacher na matanda, there are 5 sin na hindi or alam mo yon na pinapatay ang tao. Yun ay action, sin of action, sin of motive, sin of word, sin of thoughts, and sin of ano yung isa? Motive, action, word, thoughts. Ano yung isa? Diba? Gumawa ka attitude. Amen. Ugali. Amen. So, word, salita, hindi mo alam, nakakapagsalita ka ng masama sa kapwa mo, nang labas sa kaloob ng Diyos. Yan yung 5 sin na napaka-dangerous. Sin of action, sin of word,
sin of attitude, sin of thoughts, and sin of amen. So, alam mo yon, attitude. Ito yung sin of motive. Pinaka-dangerous na seed na hindi natin nakikita. Pero action, nakikita yan. Diba? Word, lumalabas yan. So, yung action at words, makikita mo yan sa tao. The way they act, kung paano sila magkakasala, and the way they speak, kung paano sila magkakasala. And motive, ito yung motive, hindi yung nakikita. Isa sa pinaka-dangerous is sin of motive. Why? Kaya ka lang ba gumagawa ng mabuti? Ay dahil sa Diyos, pero yung motibo mo ay wala sa Panginoon. Diba? Napaka-dangerous. Pangalawa, thoughts. Sa Colossians, chapter 2 or verse 3, binanggit ng Panginoon yung pag-i-imagine ng tao, which part of idolatry. Diba? Kapag ikaw ay nag-iisip, anong iniisip mo? Mga kalaswaan. So, sin of thoughts yan, which part of idolatry that come from the nature of the flesh. So, kapag hindi napapalitan ng Panginoon or ayaw mong ibigay sa Panginoon ang iyong pag-iisip dahil malayo ang iyong puso sa kanyang salita, hindi yan maalis dyan. Okay? So, yan ang isa sa pinaka-dangerous sin of thoughts. Attitude. Ugali. So, alam mo yun, kung bakit sinasabihan tayo ng Panginoon, anyone, John chapter 15, verse 1 to 5, who does not bear a good fruit will be cut off in the vine. So, ibig sabihin, ang mga taong hindi nag-grow spiritually sa salita ng Diyos ay ikakat. Diba? Ang hindi nag-grow sa salita ng Panginoon spiritually, walang pagbabago, ikakat sila. Sa vine, sino ang vine? Ang Panginoong Jesus. So, the end of the day, diba, hindi ka nga nagsin sa sexual immorality, lumaglag ka naman sa pride. Lumaglag ka naman saan? Sa motive mo ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Yan ang napaka-dangerous, mga kapatid. Kaya tayo sinasabihan dito na kapag ikaw ay nagkagawa ng meron kang kaaway, papatawarin mo, 'di ba? Kayo ay magkakapatawaran. Kasi kapag hindi ka nagpatawad, 'di ba? Ang tao parang ang hirap-hirap magpatawad ngayon. Naniniwala kayo? Ang mga tao ngayon parang ang hirap magpatawad. Sasabihin nila pinatawad nila, pero the end of the day, yung puso nila yung nagsasabi na hindi pinatawad. Amen? Ang daming tao ngayon na parang nagsasabi na pinatawad nila, pero hindi. Puso nila ang nagsasabi na hindi talaga pinatawad. Kaya napaka-dangerous po talaga ng puso ng tao. Alam nyo, sobrang dangerous talaga guys ng puso ng tao. As in, pag sinabing dangerous, sobrang dangerous. Amen. So, anong sabi dito? Verse, ano na tayo? Jesus teaches about fasting. Sa pagpa-fasting daw guys. Verse 16, when you fast, don't make yourselves look sad like hypocrites. They put look of suffering on their faces so that people will see they are fasting. The truth is that all the reward, they will get it. Alam niyo yung mga Pharisee, sinasabi nila yung pagpa-fasting nila. Okay? Kaya alam natin na hindi natin pwedeng sabihin yung pagpa-fast, yung fasting. Okay? Kaya tayo sinasabihan na kapag kayo magpa-fast, itanggi nyo talaga yung sarili nyo sa pagkain. Pag sinabing pagtanggi, hindi ka mamimili na ang pagpa-fasting po ba, okay lang po ba yung mag-fasting ng isang araw? Guys, diba, anong sabi ko sa inyo? Pag nagpa-fasting, wala kang focus ka sa Panginoon. Wala kang as in, kung tubig lang, magtubig ka lang, huwag kang masyadong kumain. Kaya nga fasting eh. Tapos more word of God. Amen? Kaya tayo sinasabihan dito na verse 17, sa halip kung mag-aayuno o magfa-fasting kayo, maghilamos kayo ng maayos, maghilamos at mag-ayos kayo ng sarili upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo.
maliban sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa nyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Makikilala nyo talaga siya. Why? Ito na nga yun, hindi nga natin siya nakikita. Nakikita niyo ba yung Holy Ghost o Holy Spirit? Hindi, di ba? But He speak. Nagsasalita siya. Pero yung daladala niyang salita ay kakaiba. Hindi mo siya maiintindihan, pero pag pumasok yung salita niya sa iyong puso, nagigets mo yung sinasabi niya. Kaya po tayo sinasabihan na yung mga Daniel fast, hindi guys. Tingnan niyo ang sinasabi dito. Maghilamos kayo at mag-ayos ng inyong sarili. So sinasabihan tayo dito na mamamaya talaga kayo sa pagfa-fasting. Okay? Mamamaya talaga kayo kapag kayo ay nagbawas ng pagkain. Kasi yan po talaga ang tamang pag-aayuno. Talagang gugutumin mo ang sarili mo saan? Sa pagkain sa laman. At bubuhayin mo ang iyong sarili sa pagkain sa espiritu. Sa totoo lang po, nung nakilala ko yung Panginoon, share ko lang to ha. Nung nakilala ko yung Panginoon, yung espiritu ng Panginoon, ano guys, nawalan ako ng gana ng pagkain talaga. I mean, wala akong gana ng pagkain that time nung ako nagpa-fasting. Amen. Hindi ko alam na ginagamit na pala ng Panginoon yung time na yon na ako yung nagpa-fasting. Pero alam niyo ba na ako yung nagpa-fasting, nung time na parang titikim ako ng pagkain, wala akong gana. Pero hindi ako nagugutom. Napaka-powerful lang pa. Alam mo ang pinaka-kinatatakutan ni Satan? Isa dyan ay fasting. Fasting. Jesus tempted after 40 days in fasting. So, itetempt ka, hindi kapag ikaw ay nagpa-fasting. Kasi gising ka spiritually. Kaya mong lumaban sa temptation. Malakas. Kasi kita ng demonyo kung ano ang nangyayari sa spiritual realm. Itetempt ka ng demonyo after fasting. Lagi niyong tatandaan yan. Hindi tinempt ang Panginoon nung siya ay nagpa-fast. After 40 days. Pansin nyo, pag kayo ay nakapag-fasting mga kapatid, tapos bumalik kayo sa pagkain sa laman, yung temptation kakaiba. Amen? Kasi pag kayo ay nagpa-fasting, hindi kayo inaantok. Pag kayo ay nagpa-fasting, hindi kayo nakakaranas ng laziness. Parang buhay na buhay ka. Diba? Parang ang sigla-sigla mo. Pero kapag ikaw after fasting, ang lakas ng temptation. Kaya mga kapatid, ito yung pinakamagandang payo ko sa inyo na gagawin. Kung kayo ay kunwari naka-fasting na ng almost 5 months, babalik ka ngayon sa pagkain. Pinakamagandang gagawin, papapayo ko sa inyo is, ilayo nyo yung sarili nyo sa mga bagay na magte-tempt sa inyo. Okay? Ilayo nyo yung mga bagay na magte-tempt sa inyo. Tamad magbasa pag hindi nagfa-fasting. Amen! Ma'am Z, ito po yung totoo to guys. Totoo to. Ikaw ay pag walang fasting, tamad kang magbasa. Number 1 yan. Why? Laziness. Okay? Kaya pag kayo ay mag-aayuno, talagang maghilamos kayo, mag-ayos kayo sa sarili. Talagang papatayin nyo ang laman nyo sa pagkain. Yun po ang ibig sabihin nun. Huwag kayong tutulad sa iba na kailangan po ba ganito ako magpa-fasting? Hindi. Hindi naman sinabi ng Panginoon na kailangan na ganito pag magpa-fasting eh. Ang sinabi ng Diyos is mag-ayos ka. Kasi mapapansin ka ng ibang tao na namamayat ka. Mapapansin ng ibang tao na parang lumiliit ka. Pero anong sabihin mo sa kanila? Diba? Anong sabi dito? Anong dapat mong sabihin sa kanila? Upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno ka. Diba? Kaya maghilamos ka, mag-ayos ka sa sarili mo. Pag sinabi mo, parang pumapayat ka, ngumiti ka lang. Diba? So, dahil hindi nila alam, ikaw ay nakikipag-connection sa Panginoon, nagpapalinis ng iyong katawan, at alam mo yon, sumusunod sa kaloob para magamit tayo ng Panginoon sa kanyang pamamaraan. Yes,
Isisikreto natin mga kapatid. Yes, Sir Angel. Anong sabi dito? Magpatuloy tayo. At ang inyong Ama na nasa langit, ayun na nga yung nangyari sa akin, guys. Talagang nakilala ko yung Panginoon. Yun nga yung sinabi ko sa inyo before mangyari to, I saw Him. Diba? Keep in secret. Tapos, alam mo yung nangyari sa akin nun is, sobrang payat ko nun. Diba sabi ko sa inyo, bumagsak ako nun ng bumagsak ako nun ng parang 22 waistline. Sobrang, as in, payat. Sa sobrang kapayatan, parang ito, yun na ata yung pinaka stage ng kapayatan ko. Okay? Kaya kapag magpa-fasting, hayaan mong ang Diyos na yung Ama ang nakakaalam. So, dapat po hindi sabihin nagpa-fasting ka. And bakit po? Yes, kasi nga po, madadapa ka kapag sinabi mo na nagpa-fasting ka. Kapag sinabi mo sa iba na ikaw ay nagpa-fasting, madadapa ka. Pag sinabing madadapa, mapapakain ka ulit. Okay? Alam mo yun, babalik ka sa pagkain. So, parang monitoring spirit kasi yan, guys eh. Pag sinabi mo sa iba na makamundo or ibang tao na nagpa-fasting ka, monitoring spirit yan. Ang mangyayari is mapapadapa ka lang sa pagpa-fasting. So, kaya sinasabihan tayo dito na walang ibang nakakaalam kundi ang iyong Ama na nasa langit. At siya ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Yon ang tamang pag-aayuno sa atin. Okay, walang nakakaalam. Siya lamang. Verse 19, Matthew 6, verse 19. Ang kayamanan sa langit, mga kapatid, okay? You cannot serve two masters. Ito na yun. Walang problema ang meron. Nagkakameron ng problema dahil sa naghahangad ng marami. Maniwala kayo. Ang tao ngayon bago bumalik yung Panginoon ay naghahangad ng marami. 'Di ba? Anong sabi dito? Magpatuloy tayo. You cannot serve two master. Verse 19. Don't save treasure for yourself here on earth. Moths and rust will destroy them. 'Di ba? Aanayin. Uudin ang 'di ba ang pera? Pag naglagay ka ng pera sa kahoy, inaanay. Yan ay yung sinasabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Huwag kang mag-imba ng kayamanan dito sa mundo. Okay? Sapagkat ito ay aanayin at iinsektuhin lamang. At ang mga magnanakaw ang kukuha nito. So may mga, kung bakit nga 'di ba, nakalagay sa bangko. Yan na nga 'yon. Nakalagay sa bangko, magwi-withdraw ka. Hindi ka makapag-withdraw kasi wala nang laman ang iyong bank account. Kasi 'di ba? May inside job ngayon na nangyayari pagdating sa mga account. Napanood niyo ba 'yon? Yung ang daming mga account ngayon na alam mo 'yon, inside job yung nangyari. Meron sila kunaring ganitong account dito sa ganitong company. Ngayon, nung time na magwi-withdraw siya, na-scam. Yes, na-scam. Ito nga yung sinasabihan tayo ng Panginoon. Guys, enjoy nyo ang pera nyo. Pag sinabi kong i-enjoy, hindi naman po yung makamundong enjoy. Magbigay kayo sa kapwa, kumain kayo, magbihis kayo ng tama, i-enjoy nyo to kasama ang Panginoon. Huwag kayong mag-imbak. Magbigay kayo sa kapwa. Yan yung sinasabihan tayo ng Panginoon. Okay? Kung ano yung biyaya, wag na kayong alam mo yon, magpayaman pa ng magpayaman. Sapagkat ito nga ay inaanay lamang at ninanakaw lamang. Kaya nga merong patayan, merong unforgiveness because of the love of the money of the people. Kaya tayo sinasabihan dito, verse 20, sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira, at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Okay? Kung bakit tayo sinabihan ng kingdom, na kung bakit kailangan mong isik yung kingdom ng Panginoon. Sapagkat the kingdom of God is inside of you. Ito na yan.
Kung bakit tayo sinasabihan ng Panginoon na mag-imbak sa langit ng ng kayamanan. Why? Ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Ngayon, dahil nasa kalooban ka ng Diyos, ikaw ay sumusunod sa kaloob ng Panginoon. At dahil ikaw ay nasa kaloob ng Panginoon, tumutulong ka ngayon sa kapwa mo. Ngayon, nag-iimbak ka na ng kayamanan sa langit. Nag-iimbak ka na ng kayamanan pang eternity. Ito na yon. Kung bakit tayo sinasabihan na kung nasa ng iyong puso, andun ang iyong kayamanan. Tingnan mo mga tao. Hindi guys. Never, ever, ever ito-tolerate ng Panginoon ang mga taong nag-serve ng two master. Never. Maniwala kayo. Kaya nga kung nasa ng iyong puso, andun ang iyong kayamanan. Sapagkat ang puso ang magdidesisyon ng kagustuhan. Kaya ang mirror, Proverbs, diba sinabi yon, na-guard your heart because the mirror for your eternal life is your heart. So kung nasa ng iyong puso, andun ang iyong kayamanan. Walang problema ang magkameron. Kung meron ka ngayon, kumain ka. Bumili ka ng mga bagay na gusto mo. Pero ito ay para sa kaloob ng Panginoon. Hindi yung sa makamundong kagustuhan mo. Kaya tayo sinasabihan dito, verse 24, sino ang dapat nating paglingkuran? Ang Diyos o ang kayamanan? Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, mga kapatid. Wala. Pag sinabing wala, hindi pwede. Okay, no. Sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa. O kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo magkakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ito na yun mga kapatid. Makukontento ang tao. Pag sinabing makukontento, hindi ka gagawa ng business para yumaman. Tapos magpapasalamat sa Panginoon. No. Kasi hahamakin mo ang isa at iibigin mo ang isa. Kapupuutan mo ang isa, di ba? At iibigin mo ang isa. So, hindi pwedeng love God and money. Magpapayaman ka, bibili kang sasakyan, magagawa ka ng business, tapos papasalamat ka sa Diyos. No. Kaya marami kang craving sa iyong katawan because of your eye. The lust of the eye. Kaya dapat laging itinatama ang mata ng tao. Because the window of the soul of people ay manggagaling saan? Sa mata. Okay? Ang window ng soul ng tao ay manggagaling sa mata ng tao. So kung nasan ang iyong pagnanasa, andun ang iyong kaluluwa. The lust of the eye, the lust of the flesh is the pride of life. Amen. Neutral. Bawal ka maging neutral. Kailangan meron kang paninindigan sa iisa lamang. Diba? Paano po kung blessing yun from God? Kasi pinagtrabahuhan mo yun sa magandang paraan. Wala pong problema. Kung may biyaya po kayo, walang problema po doon. Kayo po ay makukontento lamang. Diba? Ano po yung pag makukontento? Hindi ka na maghahangad na magpagpapayaman. Kasi kung ikaw ay binibless na ng Panginoon dito, walang problema doon. Kasi kayang-kayang i-twist ni Satan yung blessing. Ano po yun? Ang iyong pagnanasa na ay nasa biyaya at wala na sa biyaya na kagustuhan ng Panginoon. Kasi itong buhay natin, this is just a trial from eternal life. Okay? Itong buhay na to, this is just a trial from eternal life. Hinahanda tayo para sa buhay natin doon. So, dahil alam na nga natin to, tayo ay sinasabihan na ng Panginoon, makukontento tayo. Hindi yung kailangan pa natin laging magpayaman. Guys, kailangan ng pusong makontento. Kaya nga tayo sinasabihan na kung nasa ng iyong puso, ay nandun ang iyong kayamanan. Yes, nagiging greed yung tao. Ma'am Juliet, amen. Kung nasa ng iyong puso, andun ang iyong kayamanan. 'Di ba? Kaya ngayon, kapag ikaw ay nagnanasa yun na yun. Kaya ka nagnanasa, ang iyong puso ay wala sa kaloob
ng salita ng Diyos, kundi nasa karangyaan, pagnanasa, kingdom ni Satan sa mundo. Okay? Verse 25, anong sabi dito? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isus. Ito na, totoo to. Hindi ka nabuhay para lang sa wala. Ang tao po ay nabuhay dahil may purpose. May purpose. Bisaya ba ako? Wait lang. Purpose? I love mga Bisaya ha, mga kapatid, sorry po. Hindi ko po yun inaano yung about sa ano. I love you so much ng mga kapatid nating Bisaya. Mga kapatid nating, I love you so much. Wala po akong minimindo na, okay? Purpose sa buhay. Okay? So, ibig pong sabihin, ito yung tao eh. Naghihinagpis ang mga tao ngayon. Dahil akala nila, nilayuan sila ng Diyos. Hindi makafocus ang mga tao ngayon dahil nga sa kakulangan ng pagtuto. Ang tao naghihinagpis kasi akala nila laging pera ang buhay. Ang tao naghihinagpis kasi wala silang pananampalataya sa Panginoon. Sabagat ang mga nagtuturo ay walang kabatasan at hindi itinuturo ang kabuuan ng salita ng Diyos. Kita niyo ang sinasabi sa atin. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid, tungkol sa inyong buhay kung kayo ay mamuhay sa lansangan. Praise God! Sabagat hindi kayo pababayaan ng Panginoon sa inyong kakainin, sa inyong iinumin, o sa inyong susuotin. Amen? Ito yung tao na wala ng tamang pananampalataya sapagkat hindi na ituturo ang tamang kagustuhan para sa tao. Huwag kayo mong problema. Kung may utang ka ngayon, 1,000,000, ibigay mo ang pananampalataya mo, ang tiwala mo sa Diyos. Panginoon, ikukulong ako bukas dahil ako ay may utang na 1,000,000 pero magtitiwala ako sa iyo. Faith! Huwag kang mangamba sa mundong to kung anong yung kakainin, anong buhay mo. Hayaan mong ang Diyos ang gumawa. He is always working. Huwag niyong problemahin ang problema. Hayaan niyong ang problema ang mamoblema sa inyo. Marami kayong, alam mo yon, nakikita mo ang mga tao, nagiging mayayaman na sila. Yung mga dati niyong kakilala, sila ay yumayaman na. Hayaan nyo! Sabagat sila, ibinigay na ang gantimpala dito. Kayo, ang gantimpala nyo, heaven, kabilang buhay, kaharian ng Diyos, iyon ang gantimpala nyo. Amen. Hayaan nyo yung mga kabata nyo, kaklase nyo, na kung sila ay umaangat na, hayaan nyo. Hindi yon ibinibigay sa inyo ng Diyos, sabagat ayaw ng Panginoon na malihis ang buhay nyo sa kasamaan ng mundong ito, kasi heaven ang para sa inyo. Hindi na susukat ang karangyaan sa mundong to, sapagkat haharap tayong lahat ng walang kahit na ano sa Panginoon. Hayaan nyo. Diba, kung kayo wala kayong ulam. Kung kayo ay walang ulam ngayon, hayaan mo na, Lord, busog naman ako sa salita mo. Panginoon, ayos lang ako sapagkat kayo naman ay laging yun, susubukin kayo palagi ng Panginoon. Katulad kung paano niya sinubok si Job. Tandaan nyo na wala kay Job lahat. Inalis ng Panginoon kay Job lahat. Hinayaan ng Panginoon na atakihin ni Satan si Job sa pananampalataya niya sapagkat sinabi ni Satanas na kaya ka lang naman pinupuri ng iyong anak o ni Job sapagkat siya ay meron ngayon. Ngayon, alisin mo. Diba? Hindi niya nasaktan. Nag-agree ang Panginoon. O sige, mag-a-agree ako. Mag-a-agree ako sa iyo. Torment Job.
pero hindi mo siya pwedeng saktan. Alisin mo sa kanya lahat, pero hindi mo siya pwedeng saktan. Over on us. It is always be the Lord, His mercy. We are sucking breath of His grace every day. So kung anong mawalan ka ngayon, hindi ka matanggap sa trabaho, hindi ka nakapasa sa ganun, pasalamatan mo siya sapagkat may nakikita siya na hindi mo nakikita. Pasalamatan mo siya. Naputulan ka ng kamay, pasalamatan mo siya. It is faith. Gusto niyang makita ang pananampalataya ng mga anak niya na bumalik, maging tama ulit. Oo nga no. Panginoon, salamat sapagkat hindi naman nga pala mahalaga to. Ikaw ang mahalaga sa buhay ko. Doon na, guys, after may panalo ni Job ang pananampalataya niya sa Panginoon, anong ginawa ng Diyos? Ibinalik niya ang lahat 4 na beses nang nawala kay Job. Kita nyo kung gaano siya kamahal. Kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, ibibigay ng Diyos ang lahat. Ibinigay nga niya ang buhay ng anak niya para sa atin. Kaya huwag kayong mamblema sa ngayon. Meron kayong ina-applyan, hindi agad kayo matanggap. Hayaan nyo. Huwag kayong mag-rush. May tamang proseso, tamang way ang Panginoon sa buhay ng bawat tao. Hayaan nyo. Okay? Papasok dito yung pananampalataya. Pagtitiwala sa Kanya. Okay? Pagtitiwala. Hayaan mo siya. Panginoon, sige lang, ayos lang Lord. Ano man ang mangyari, wala. Negative man to Panginoon, ayos lang. Ikaw palagi ang pupurihin. Ikaw palagi ang pagkakatiwalaan Diyos ko, Panginoon ko, ikaw palagi, hindi sarili ko. Kasi alam mo lahat, nakikita mo lahat, ikaw palagi, Panginoon. At pag nakikita ng Panginoon na ang anak kong ito ay may pagtitiwala sa akin, papalakpakan ka niya. At ibibigay niya ngayon nang higit pa yung hinihiling mo. Totoo po yan. Ako po mismo ang magpapatunay dyan. Why? Humiling po ako sa Panginoon. Alisin ako sa depression ko before. Pero yung ginawa niya, inalis niya ako sa pamilya ko. Kasi ang lala ng anxiety ko before aligaga po ako dati. Na kapag mayroon ako ng problema, laging hindi ako mapakali, hindi ako mapakali pag may problema. Ngayon, humiling ako sa Diyos. Inalis niya ako sa pamilya ko. Binigyan niya ako ng, alam mo yon, ako lang mag-isa, kaming dalawa. Ngayon, akala ko nung inalis niya ako sa family ko, hindi na ako mahal ng Panginoon. Akala ko hindi ako mahal ng Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Bakit lagi na lang ako nasasaktan? Yung pala, doon na niya ibibigay yung peace, yung biyaya. Naging magaan ang buhay ko ngayon. Kumakain ako na parang walang nakatingin. Umiinom ako na parang walang nakatingin. Kasi ganyan tayo, di ba, pag nasa bahay tayo ng pamilya natin, yung lagi kang susumbatan ng pamilya mo na, di ba, ganyan. So ngayon, nakakainom ako ng masarap, ng tubig, ng walang sasabihin ng ibang tao. Pero kami po ay okay kami ng family ko. Bumibisita ako sa family ko, guys. So imagine, laging pagtitiwala sa Panginoon. Bago mo unahan ng negative ang iyong isip, ibigay mo yung puso sa kanyang salita. Doon ka magtitiwala. So kita mo, hayaan mong mag-suffer ka for good. After suffering, maganda yung flow. Ano yun? Biyaya. Maniwala ka. Mag-suffer ka for good. After that, ang pagpasok ng biyaya, natural. Ang pagpasok ng biyaya, napaka-grateful mo ng tao. Hindi ka nakatulad dati na kapag ikaw ay may biyaya, yung may biyaya na ganito, malaki o maliit, ungrateful ka. Diba? Ganyan tayo mga tao ungrateful tayo pag meron tayong malaki o maliit na biyaya. Pero kapag naibigay mo sa Panginoon ang iyong puso, sa kanyang kalooban, at may biyaya, malaki o maliit, napaka-grateful mo na tao. Yun yung gusto ng Diyos. May isaayos muli ang kanyang mga anak. Magpatuloy tayo mga kapatid. Guys, anong verse na tayo? Amen. Diba, Daniel? O, tamo si na Daniel. Palakpakan naman natin si Daniel, diba? Ang mga kapatid natin dyan. Diba, ang ganda ng flow. Ang ganda ng flow ng blessing. Kapatid, maniwala po kayo. Minsan,
yung paghinga na lang natin sa bawat araw. Verse 26 na po. Okay, salamat po. At Gerald, thank you. Alam mo yun, magpapasalamat ka na lang talaga sa Diyos sa sobrang kabutihan ng Panginoon. Amen. Anong sabi dito? Tingnan nyo, verse 26. Ang mga ibon sa himpapawid. Tingnan nyo daw yung mga ibon. Kita nyo po yung mga ibon, di ba? Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo sa mga ibon? Amen? Kita nyo ang pagkakasabi ng Diyos. Mga ibon lumilipad lang. Lumilipad lang yung mga ibon. Di ba, hindi nagtatanim, hindi nag-aani, hindi nag-iimbak, pero nakakakain. Amen? Sila ay nakakakain. Sinasabihan tayo dito ng Diyos, mas mahalaga kayo sa mga ibon na yan. Kita nyo ang pagmamahal ng Diyos? Huwag nyong aalisin ang validation nyo sa Panginoon para tanggapin o kamuhian kayo ng ibang tawag. Ang validation nyo ay nasa Diyos, wala sa iba. Kung sabihan kayong pangit o kung ano-anong masakit na salita, tanggapin nyo. Kasi ang validation nyo ay wala sa ibang tao kundi nasa Diyos. Kung sabihan kayo ng masakit na salita, ipagdasal nyo. Kasi mas mahalaga kayo sa lahat o sa ibon na yan. Verse 27. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Diba? Kaya tayo sinasabihan ng Diyos, huwag niyong alalahanin kung ano yung ngayon. Ang gusto ng Panginoon, mag-enjoy ka sa iyong buhay, kasama siya everyday. Diba? Hindi kayang, excuse po, pahabain ng tao ang kanilang buhay. Diba? Wala tayong kapangyarihan para pahabain ang buhay natin. Ang Panginoon lang. Kung ito ay kaloob ng Diyos. Kaya mga kapatid, verse 28, at bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Nakakita kayo ng kaibigan nyo, nakabili laang ng bagong sapatos, nakabili laang ng bagong damit, ay ikaw naman parang, alam mo yun, naiinggit, alisin ang inggit, maging masaya ka sa kapwa mo. Kasi kapag nagiging masaya ka sa kapwa mo, ibibigay yan ng Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, may nabanggit na mercy yung Panginoon. Babanggitin din natin at nabasa ata natin yun sa Matthew 5. Ibinibigay niya ang araw at ibinibigay niya yung pagsikat ng araw sa bawat tao. Pag sinabi pong bawat tao, masama, mabuti, may ginagawang masama, may ginagawang mabuti, ibinibigay niya ang pagsikat ng araw sa bawat isa. Ano pong ibig sabihin nito? Awa. Ibinibigay niyang awa sa bawat isa. Kung hindi man sila naniniwala sa kung ano yung meron tayo, binibigyan pa rin sila ng biyaya ng Panginoon. Bakit? Ganun niya kamahal ang tao. Kung minamak na siya ng mga tao, ganun pa rin niya kamahal ang mga tao. May sinabi yung Panginoon sa kanyang salita. Hindi ko lang alam kung anong verse to. Sinabi ng Panginoon sa mga disipulo niya, learn from me. Humility. The end of the day, hindi magmamatter dito kung ano ang pagiging mataas ng ibang tao. Ang magmamatter dito ay yung kung paano ka matuto sa salita ng Panginoon. Learn from the Lord. He is humble. He show us His humility not just on ourselves, but on how He lives. He lives kung paano siya mamuhay. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya tayo sinasabihan, tingnan nyo ang mga bulaklak na tumutubong pa sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi.
Di ba? Verse 29. Ngunit sasabihan ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Tingnan niyo ang bulaklak. Ang ganda ng bulaklak, di ba? Ang dami-dami ng way para, alam mo yon, gawa ng damit ang tao gamit ang bulaklak, gamit ang design ng bulaklak. Pero si Solomon na isang matalinong tao, marangyang tao, hindi nakapagsuot ng gaya ng nasusuot natin. Tama ang sabi ng Diyos. Verse 30. Kung dinatamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang na buhay ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kaya, kay liit ng inyong pananampalataya. Kung bakit kailangan ng taong magtiwala sa Panginoon, sa kanyang kaloob. Tingnan niyo ang sabi. Kung dinadamitan ng Panginoon, di ba? Ang mga damo. Ibig sabihin po nito, tingnan mo ang isang damo na walang bulaklak. Ang natural tingnan. Parang ang natural tingnan, walang bago. Pero tingnan mo ang damo na may tumutubong bulaklak. Ang gandang pagmasdan. Di ba? Kaya nga sinasabi dito, para siyang buhay ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin. Kayo pa kaya, binabantaan tayo dito. Kay liit ng inyong pananampalataya. Hayaan mo mag-suffer ka for what is good. Kung wala ka ngayon, dead ma. Hayaan mo ang Diyos ay gumalaw. Magtiwala ka sa kanyang salita. Huwag kang makikinig sa sasabihin ng ibang tao, even your family. Because Satan used them to control your lives to be out in the presence will of the living God. Kay liit ng pananampalataya, ibig sabihin, walang tiwala sa Panginoon sa kanyang kaloob na salita. Kung malalanta, susunugin ang isang bulaklak, tayo pa kaya? So, ibig sabihin, talagang pag wala kang tiwala sa akin, masusunog ka sa kabilang buhay. So, sinasabihan tayo ng Panginoon, magtiwala ka sa aking salita. Ito, hindi ka magtitiwala sa akin, ha? Hindi. Ako ay kapatid mo sa Panginoon, ginagamit ng Diyos. Ang tiwala mo, ito. Sa akin, magtutulungan tayo, fellowship, magpapatatagan. Amen. Ang tiwala mo, ito. Ito ang buhay na ating Panginoon. Iniwan ang pagmamahal niya. Ito ay hindi basta salita. Ito ay parang love letter na may kasamang warning. Okay? Ito ay love letter ng Panginoon sa atin na may kasamang warning. So, kaya sinasabihan tayo, ang liit ng pananampalataya ng tao. Kita niyo ang tao. Tanongin mo mga tao, hindi mabubuhay ng walang pera. Pera, yes, kailangan natin. Sa bawat araw, kasi nga, kontrolado nga ngayon ang mundo dahil ng pera. Pero magtiwala ka sa Diyos. Kung bakit ang tao ay nagnanakaw para magkamero ng pera. Kung bakit ang tao ay pumapatay dahil lang ng pera. Diba? Gaano to kasakit sa Panginoon itong mga nangyayari? Masakit ito sa Panginoon, mga kapatid. Masakit ito sa Diyos ang lahat ng nangyayari. Kasi walang pananampalataya ang tao. Pakinggan natin. Verse 31. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Verse 32. Ang mga bagay na ito ang pinahahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Eto na yan. Diba? Huwag kayong mag-alala ngayon. Magpo-provide ang Diyos, magtiwala ka. Gagawa siya palagi. Hindi man ikaw, gagawa siya lagi ng ibang tao para mabigyan ka. Diba? Ang mga bagay na ito ay hindi pinahahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ano po yun? Modern papacy. Corrupted religious people. Hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Naniniwala ba kayo? Hindi. Hindi sila nagtitiwala sa Panginoon. Okay? Never silang nagtitiwala sa Diyos. Lagi silang nasa kanilang kagustuhan.
Huwag kayong gumaya sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit, alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan nyo ang mga bagay na ito. So, alam ng Panginoon na kailangan nyo ng pera para makabili. Alam ng Panginoon na kailangan mo ng pera para makumain. Alam niya lahat. Kaya nga kailangan mo magtiwala sa Kanya para hindi ka makagawa ng kasalanan. Verse 34. Kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sariling alalahanin. Sapat na ang mga alalahanin nyo, ang mga alalahanin dumarating sa bawat araw. So, ibig kong sabihin, kung may problema ka ngayon, okay na yan. Huwag mo nang dagdagan. Ipagpasalamat mo sa Panginoon kung ano yung problema mo yan. Huwag mo nang dagdagan pa ng mga bagay para lang sa mga sorry po, sorry na yun po. Sorry po, napindot ko. Sorry sir, sorry no. Sorry po, sorry, I'm so sorry po. No. Hello cả nhà mình nha. Wait lang guys, paano to? Chơi thì go out đi. No. Hello Haru. No. Paano ba to? Thì go out. Oh, guys, ibaba nyo nga. Mời mình invite mà kêu không like là No. sao quay? No invite. Go out đi, go đi. You invite mà. No invite. You invite me mà. I'm sorry, I invite you. I'm sorry. I just Rồi click go the out đi, ano, go I'm out sorry. đi. Rồi vậy thì tự go out đi. Yeah, I'm so sorry. Tự go out đi chứ hỏi chi. Guys, ibaba nyo guys, ibaba. Pababa naman ako sa mga moderator natin, pababa naman. Wait lang, hindi siya ay, si app ko. Ngayon ang ginawa ko. Napunta sa Thailand. Oo, sabi niya, you invite me. Kasi napindot ko. Nagkameron tayo ng ads. Oo. Sa mga kapatid, yun na yun, di ba? Kaya, pasensya na po kayo. Guys, nagalit tuloy siya. You invite. No, hindi niya na-invite. Napindot ko. Sorry. So, pataas lang tayo ng konti, guys. Sorry po, pinagpapawisan na nga ako eh. Tapos, napindot ko pa. Hindi, nag-add siya, guys. Siya lang yung pinindot ko. Tapos, nilinik niya rin yung isa. In-invite niya yung isa. Para magkapera. Alam mo yun, parang magtatap-tap ata. Yung fighting sa TikTok. Yun ata yun. Oo. Sorry mga kapatid. Sorry po. Oh, you invite me. Diba? Ito yung na-miss nyo sa akin eh, yung mga ganito, yung parang, yung mga commercial. yung mga commercial. Amen. So guys, magsimula po ulit tayo. Bukas, may sariling alalahanin sa sapat alalahaning dumarating sa bawat araw. So tayo ay sinasabihan mga kapatid ng Panginoon na, alam mo yun, magtiwala sa Kanya. No? So, amen. May ads. Pasensya na kayo guys, nagkameron tayo ng ads. Kaya tayo ay sinasabihan ng Diyos na tayo ay magtiwala sa Kanyang kaloob. Dahil darating yung araw na gusto ng Panginoon na mag-enjoy tayo. Totoo po yun. Ma'am Leia Love, hello po, magandang gabi. Gusto ng Panginoon na tayo ay magtiwala sa Kanyang kaloob. Diba? So, yun lang yung gawin natin. Tayo ay magpasalamat sa Kanya. Enjoy natin yung meron tayo, kung ano yung kinakain natin, pagpapasalamat natin, kung ano yung nabibili natin, ipagpapasalamat natin, kung ano yung meron tayo ngayon, ipagpapasalamat natin. Ang lahat ng ginagawa natin sa bawat araw ay ipagpapasalamat natin sa Kanya. 'Di ba? Whatever we do, whatever we eat, whatever we clothes, thanks God always. Yun po yun. So, pasalamatan natin ang Panginoon sa bawat araw, mga kapatid. So, anong sunod natin? Luke 21 siguro. Mag-Luke 21 tayo, guys, okay?
Basahin na lang natin tong Luke 21, mga kapatid. Okay. So, tayo ay dumako na sa Luke 21 para talakayin ang susunod na ating talata ngayong gabi. Okay? Luke chapter 21. Amen. So, ano pong sabi dito? Tayo ay magpatuloy na mga kapatid. Luke chapter 21, verse 1 to 10. Okay? Anong sabi dito? Ang kaloob ng byuda. Okay? This is for the true giving. Okay? Tama ba to? True giving. Amen. Sinasabi dito mga kapatid, Jesus looked up and saw some rich people putting their gifts to God into the temple collection box. Actually, ginagamit to ng mga na mga nasa simbahan na ibigay daw lahat. Yung ganon, yung walang-wala ka na, ginagamit nila to sa mga tao, yung sa tithings, na itong verse na to, yung kung bakit ang mga tao ay naghihirap kasi binibigay ang mga tithes sa mga tao. Amen? Ito na yun eh. Ito yung nangyayari, lagi nilang anong tag dito? Ginagamit yung verse na to. Pakinggan nyo. Pinagmasdan ni Jesus ang mayamang naguhulog ng pera sa lalagyan ng mga kaloob ng templo. Verse 2, nakita rin niya ang isang mahirap na byuda na naghulog ng 2 pirasong barya. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang iyon kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera, pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan, ibinigay niya ang lahat ng ikabubuhay niya. Ito ngayon ang ginagamit ng mga tao pagdating sa tithings. Yung alam mo yon, walang-wala na nga yung tao. Paano pag mabilis ma-distract? Bro, Ains, actually, mabilis nga akong ma-distract eh. Kaya yung ginagawa ko, nagdarasal ako. Bro, Ains, magdasal ka. Ang gawin mo, kapag meron kang mga alam mo kung saan ka mahina, doon ang dasalin mo sa Panginoon. Kung saan ka mahina, doon ka magdasal. Okay? Isamang mo siya sa dasal. Ngayon, mga kapatid, sinasabihan tayo dito, ginagamit din ang verse na to para sa mga tao para kuhanin yung pera nila. Pero mga kapatid, tayo ay sinasabihan na ang kung sino yung grateful magbigay ay ikinasasaya ng Panginoon. Ang masama kasi dito, yung walang-wala na yung tao, pipilitin pa na mag-tithes. Kaya sinasabihan tayo dito, kung bakit mas mahalaga sa Panginoon yung mahirap na yon kesa doon sa mayaman. Why? Yung mayaman, maraming pera, yung ibinigay lang ng mayaman na pera doon sa templo ay labis na pera. Pero yung taong mahirap ay walang-wala na, ibinigay pa rin yung kanyang ikabubuhay para lang, 'di ba? Magtiwala sa Panginoon. So sinasabihan tayo dito ng Panginoon ng pagtitiwala talaga. 'Di ba? Ito ay trusting the Lord na no matter what na walang-wala ka na. Alam mo 'yon, may 20 ka, nakakita ka ng pulubi, bigyan mong 5 piso. Bigyan mo ng tinapay. Bebente na lang yung pera mo, bigyan mo ng 5. Kung ano yung kaloob ng puso mo, ibigay mo. Okay? Hindi dito kasi magmamatter kung ano yung gaano kadami yung meron ka. Ang magmamatter dito, yung pagtitiwala mo sa Diyos kahit wala ka na. Okay? Kaya tayo sinasabihan dito at pinapabatid sa atin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon. Verse 5, sinabi ni Jesus tungkol sa pagkawasak ng templo. May ilan doon na nag-uusap-usap tungkol sa mamahaling bato ng templo at mga palamudi nito na inihahandog ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang araw na ang lahat ng nakikita niyong iyan ay na mabibigat ay magigiba at walang may iwang bato na nakapatong. So sinasabihan tayo dito mga kapatid, gaano kadami ang templo ngayon o church na mas maganda ba ang templo kesa sa pagbabagong buhay ng tao? Di ba? Ang daming church na ang ganda-ganda pero hindi naman mabago ang buhay ng tao.
Ang dami! Ang dami, mas maganda pa ang mga templo kesa sa napaganda mo ang buhay ng tao. Nabago mo ang buhay sa salita ng Panginoon. Kaya, tamo, nagbanta ang Diyos. Kito mo ang lahat ng templo na yan. Walang matitira na nakapatong sa isa pang bato na nakapatong. Amen. Verse 7. Mga paghihirap at pag-usig na darating. Kaya tayo sinasabihan na magtiwala sa kanyang salita. Okay? Sinasabihan tayo dito ng Diyos. Mga paghihirap at pag-uusig na darating. Verse 7. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan mangyayari ang mga sinasabi nyo? At ano ang mga palatandaan kung malapit nang mangyari yun? Verse 8. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na hindi kayo malinlang ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin nilang sila ang Kristo at sasabihin din nilang dumating na ang panahon. Huwag kayong maniwala sa kanila. At kung makakabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa kaagad darating ang katapusan. Ngayon, kita natin na pumasok ang mga ganitong, hanggang ngayon pumapasok siya, di ba? Ang daming nagtuturo na hindi tama ang pamumuhay. Ang daming nagtuturo na mga worldly na tao and nag-gossip. Ang daming nagtuturo na walang bunga. Ang daming tao ngayon na nagtuturo ng salita ng Diyos. Tatanungin ko kayo, nangyayari to? Yes. Pakinggan nyo ulit. Verse 10. Sinasabi pa ni Jesus sa kanila, magdidigmaan ng mga bansa at mga kaharian. Bansa laban sa bansa. Pag sinabing bansa laban sa bansa, kita naman natin ngayon, di ba? Ang daming bansa ang naglalaban-laban. Kaharian laban sa kaharian, kingdom of God versus kingdom of this world. Satan. Ano ang sabi dito? Dadalhin nila kayo sa mga sambahan ng mga Hudyo upang akusahan. Tama ba ako? Ay, mali pala ako guys, mali. Verse 11. Magkakaroon ng malakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang lugar. Ito na yon. Diba, laging may lindol, ang daming nagugutom ngayon, ang daming iba't ibang salot, sakit, disease, ang daming iba't ibang nararanasang salot, hindi lang salot sa mga kasakitan, kundi salot sa buhay na nangyayari, di ba? At makikita kayo ng mga nakakatakot ang nakakamanghang palatandaan mula sa langit. Guys, ito na yon. Tingnan nyo yung mga nakikita ng mga taong sinishare. Ang daming nakikita yung sa mga, guys, may nakikita ba kayo yung parang mga rainbow sa langit? Yung parang ang ganda-ganda sa, di ba? Nakikita nyo yung mga sinishare ng ibang tao. Yung parang may jellyfish na maganda, miraculous sign, amen. Hello, Ma'am Tensky, magandang gabi po, isang mapagpalang gabi. Yung parang yung Sir Jello, tandaan niyo yung nangyari doon malapit sa inyo, yung parang jellyfish na malaki sa langit, na yun, di ba? Miraculous sign. Makakita kayo ng mga ganitong kamangha-mangha mga palatandaan sa langit. Mga kumikislap sa langit. Uuwi na tayo, guys. I'm so excited. Uuwi na tayo. Konting tiis pa. Diba, makakakita kayo ng mga palatandaan. Amen, kitang-kita. Wala ba ako nakikita? Ma'am Rian, sobrang dami nire-repost namin everyday. Everyday. Okay, everyday. Actually, ipapasok ko rin siguro kay Ma'am Siram. Oo, yung sinasabi nilang alien, yan na po yun, guys. Ito na yun. Sinasabi nilang alien yun, yung ganyan. Hindi po alien yan. That is sign that Jesus is coming and this work. Ito pa, pula ang araw. Pula ang araw. Yung may angel. Amen. Yung pinasa ko nung nakaraan. Yung may angel. Yung parang, ang dami, di ba? Ang dami nating nakita. Ang dami kong ni-repost. Nasa repost ko, guys. Tingnan nyo. Uuwi na tayo.
He is coming in the thief in the night. Okay? Kailangan nyo lang magtiwala sa Kanya. Okay? Amen. Ma'am Leia Love, kailangan kasing mangyari ang lahat ng ito. So, talagang He is coming very thief in the night. So, magpatuloy tayo dito, guys. Verse 12. Hello, Ma'am Leia Love pala. Magandang gabi po. Ngunit bago mangyari ang lahat ng iyan, ay uusugin muna kayo at dadakipin ng mga... Ito na yon. So, bago mangyari yung mga kamanghamang... Guys, tingnan nyo ha. Nangyari na ba yung pag-uusig sa atin? Amen. Nangyari na ba yung pag-uusig sa atin? Nangyari na siya. Kaya nga sabi dito, bago mangyari ang mga kamangha-mangha na sa langit, kailangan muna kayong usugin. Yes! Yes! Nausig na tayo, nangyari na sa atin, kinakamuhian na tayo. So, nangyayari na yung mga palatandaan. He is coming! He is coming! Excuse mo. Dadalhin nila kayo sa mga sambahan at mga Hudyo upang akasuhan at ipabalanggo. Ito na yon. May mga nakakaranas po sa Western country na ganito. Yung mga ibang katulad na pananampalataya ng kapatid natin. Okay? May mga nakakaranas po tayong kapatid ngayon na tapat sa Panginoon na dinadakip. Pero sinabi dito, iimbestigahan kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador dahil sa pagsunod niyo sa akin. Ibig pong sabihin, eto nga yun sa mga Hudyo, yung mga piyestahan ng Hudyo, alam mo yun, yung mga religious, sa mga ganung way. Magiging pagkakataon nyo ito upang magpatotoo sa kanila tungkol sa akin. Kaya itanim ninyo sa inyong isip na hindi kayo dapat mabalisa kung ano ang isasagot. Ito na yun. So, diba, after ng lahat ng nangyari, we have boldness sa lahat ng nangyayaring kasamaan. Diba? Hindi man tayo katulad ng iba na parte sa Western country na dinala sa mga, alam mo yon, parte ng mga Hudyo, o yun nga mga sambahan nila. Pero tayo ay, alam mo yon, kinakamuhian ngayon ng parte sa Asia. Okay? Kaya sinasabi dito, verse 14, kaya't itanim nyo sa inyong isipan na hindi kayo dapat mabalisa kung anong inyong isasagot. Verse 15, sapagkat bibigyan ko kayo ng karunungan sa pagsagot para hindi makaimik ang inyong mga kalaban. Ibibigay ko sa inyo, kayo sa inyong mga kaaway ng sarili ninyong mga magulang, kapatid, kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod niyo sa akin. Ngunit hindi kayo mapapahamak. At kung magpapakatatag kayo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So, dito, sinasabihan tayo ng Panginoon, mga kapatid, be still, endure, and be patient. Dito, sinasabihan tayo na kahit anong mangyari, maging tapat kayo hanggang dulo. Kasi pabalik na ako. Matthew 24, sinabi rin yan, if all of this is happening, you know that I am near at the very gate. So sa ibig sabihin po, ang Panginoon ay nakahanda na sa gate, kasama ang malalakas niyang anghel para kuhanin tayo. Pauwi na tayo guys, I'm so very very excited. Konting-konting pace na lang, kasi tayo ay pauwi na tayo, kasama ang Panginoon. Okay, so be still. Papalta na ng Panginoon ang ating mga katawan. Nagagawin niyang katawan. Okay? Bibigay na ng Panginoon ang kanyang katawan sa atin ng banal at walang kapintasan. So, ang kailangan lang ay manatiling tapat hanggang dulo. Kasi kamumuhian kayo ng buong tao. Okay? So, natural na yan. And be still. Okay? Ano sabi dito? Magpatuloy tayo. Verse 20. Tungkol sa paghawasak ng Jerusalem. Kapag nakita nyo napapaligiran na ng mga sundalo ang Jerusalem, malalaman yung malapit na itong mawasak. Kaya ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan, at ang mga nasa Jerusalem ay kailangan nang umalis agad. At ang mga nasa bukid naman ay huwag nang bumalik sa Jerusalem. Sapagkat panahon na iyon ang pagpaparusa upang matupad ang nakasad sa kasulatan.
Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Ito na yun guys, the birth pain na mangyayari sa tao. 1 Thessalonians chapter 5. Darating ang kahindik-hindik at pagkagulat ng tao sa mundo. Ito ay yung galit, first death, o sinasabing pagsusunog ng Diyos sa mundo sa mga unrighteous people. Pero tayo, hindi tayo magugulat dito, guys. Hindi tayo dito matatakot kasi protektado ang ating tahanan ng kabanalan at pagmamahal ng Panginoon. So kung tama ang inyong pamumuhay, kayo ay nagiging tapat sa Panginoon. He is coming. Tiis pa ng kaunti. Kaunti na lamang. Ang mga tao ay nag-e-enjoy sa mundo. Diba? Ang mga tao ay nag-e-enjoy sa kasamaang nangyayari sa mundo. Pero sinasabihan tayo ng Diyos, be still. Sinasabihan tayo ng Panginoon na huwag kayong mangamba. Kayo ay magtiwala sa akin. Sistine, pwede po bang sinasabi niyo po? Ma'am Rian, sige, hanapin ko mamaya yung video. Okay, hanapin ko later. Ngayon, kita niyo naman ang Jerusalem ngayon, sinasakop na siya, 'di ba? Kita niyo ang daming buntis. Ang daming buntis sa henerasyong to. Naniniwala kayo? Lahat ay nagbubuntisan. Wala nang ginawa kundi magpadede. Hindi pa kasal. Wala nang ginawa ang mga tao kundi mag-anak. Diba? Tsaka magpakasal. Tatanungin ko kayo, marami po bang tao ngayon ang puro pagpapadede, puro pakasalan? Yes. Uy, guys, hindi biro to. Kasi maniwala kayo sa hindi, naglalakad ako nung nakaraan na naman ha. Pulang-pula ang araw hapon. Hapon. Hindi pala naglalakad, nakasakay. Ang araw pula. Kaya sabi ng Panginoon, this wicked seeking for sign. Matthew 6 ba yun? Matthew 6, ano bang verse yun? 16. Matthew 16. Naghahanap ng miraculous sign ang generation to pero walang sign. Sinasabi niyong pula ang araw, sasabihin niyong maganda ang araw. Sasabihin niyong ang araw, ang umaga ay makulimlim, ang weather ay okay. This adultery generation seeking for sign, but no sign will be given unless the sign of Jonah. What is sign of Jonah? Diba, kahit ulap dito sa amin mapula, grabe. Ito ay sign ng adultery generation. Adultery generation! Tapos pag sinabihan mo, sasabihin, do not judge. Hindi ako nanghuhusga sa iyo. Ang salita ng Diyos ang nanghuhusga sa iyo. Repent! 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 Diba? He is coming. He is coming. Tingnan niyo ang tao, nag-i-enjoy talaga sila. Walang pangako bukas, guys. Walang pangako bukas. Sa kabilang book, ngayon ang pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos, kung magbabago ka ngayon, makakasama mo ako panghabang buhay. Kung tatanggapin mo akong iyong Diyos. Diba? Walang pangako bukas. Ang ngayon ang pangako, magbago.
tao nag-e-enjoy. Nag... Ang sama ng mundo. Ang sama ng mundo. Sinasaktan natin ang Panginoon sobra-sobra. Tama na. His heart is so grieved. The heart of the living God is so grieved. Masyado na nating sinaktan ng Panginoon. Ibigay niyo ng buhay niyo sa Kanya. Amen. Sinabi dito, verse 25, ang pagbabalik ni Jesus sa mundo. Pakinggan niyo. Verse 25. May mga palatandaang makikita sa araw. Araw. Pakinggan niyo. May mga palatandaang makikita sa araw. Sa buwan at sa mga bituin. Ang araw, hapon, pulang-pula. Guys, ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko. Ang araw pula. Yung video ko nung nakaraan, medyo orange pa yun eh. Nag-video po muli ako. Pula. Isasend ko mamaya sa GC. Pula. Talagang nangingilit ang Diyos. Tingnan nyo ha. Bago bumalik ang Panginoong Hesus sa mundo, mga palatanda ang makikita sa araw, sa buwan. Ang buwan pula rin. Mga bituin. Mababagabag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin nila dahil malakas ang ugong ng mga alon sa dagat. Amen. Guys, tingnan nyo yung mga ugong na naririnig nyo, ito ay hindi lang basta ugong, pero ito ay ugong gagaling sa dagat. Diba? May kakaibang ugong na naririnig tayo. Verse 26, hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga nangyayari sa mundo, dahil mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga bagay sa kalawakan. Ito na yan. Yung sinasabi nilang parang nawala yung between sa ganitong posisyon. Yung nawala yung ganitong mga sa mga kanilang posisyon. Di ba nababahabag yung mga scientists, yung mga tao na, what is happening in this world? There is something that is happening. You know, there is something happening. Di ba? Kaya tayo sinasabihan. May iba-ibang nangyayari, nayayanig, at nababahala ang mga tao. Verse 27, at nakikita nila ako na anak ng tao. Yan na yan, ang pagbabalik ng Panginoon. Dumating mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan ng kalwalhatian, kabanalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, kikita nyo, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Amen! Amen! Amen mga kapatid! Malapit na tayong makawala sa masamang mundong to. Rar! Malapit na tayong malayain ng Panginoon sa madumi, iw, at nakakadiring katawang to. Diba? Malapit na tayong alisin ng Diyos sa masamang mundong ito. Kita niyong nangyayari na ang lahat ng yan. Kinamumuhian na kayo, mga signs sa langit, di ba? He's coming. Lord, darating siya. In the days of Noah, before the flood, they are marrying, adultery, partying, divorce, eating. Before the flood, ito ang ginagawa ng tao sa panahon ni Noah. Before also the wrath of God, ito ang ginagawa ng tao. Marriage, divorce, party, enjoying the sinful nature, and also what? Giving birth, ano pa? Ano mo yun? Nagpapakabusog sa mga bagay sa pagkain.
Alam mo, ang video okay dito, hindi na nawala. Araw-araw ng piyestahan. Ito ang ginagawa ng mga tao. Wala silang kaalam-alam kasi ayaw nilang makinig. Wala silang kaalam-alam na nangyayari ang lahat ng ito spiritual, pero hindi sila nakikinig eh. Ayaw nilang makinig. Ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos. O yan, ang mangyayari. Before the coming of the Lord, ito ang ginagawa ng mga tao. Laging may concern. Amen. So, anong sabi dito? Mga aral mula sa puno ng igos. Verse 29. Luke chapter 21, verse 29. Ikwinento sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito. Tingnan nyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkadahon ang mga ito, alam nyong malapit ng tag-init. Guys, okay, tag-init. Verse 21. Ganon din naman kapag nakita nyo ang nangyayari na ang mga sinasabi kong ito sa inyo. Uuwi na tayo. Uuwi na tayo. Magiging banal na tayo, magiging perfect na tayo katulad ng Panginoon. Hindi na tayo iiyak, hindi na tayo masasaktan, hindi na tayo luluha, hindi na tayo masasaktan pa muli. Wala na makakapagsalita sa atin ng masama. Sapagkat tayo ay tutubusin na ng Panginoon. Tayo ay mamahalin ng pagmamahal ng Diyos na hindi natin naranasan sa mundong ito. Sinasabihan tayo, kapag nakikita nyo ang lahat, diba? Summer. Summer right now. Kita nyo ang summer ngayon? Diba? So, sobrang ano ng summer, diba? Ang summer ay tag-init. Ganon din kapag ang lahat ng ito ay nangyayari na. Amen. Sinasabi ko sa inyo, totoo. Matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Magbago kayo. Matutupad ang lahat ng salita ng Panginoon bago mawala ang henerasyong ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Matigas ang tao. Matigas. Talagang ayaw magbago. Kaya maging handa kayo mga kapatid. Verse 34. Mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, paglalasing at pagkaabala sa inyong kabuhayan at biglang dumating ang araw na yon. Sinasabihan tayo ha, guys, alam na natin to, hindi na tayo mabibigla, ready, we are ready, we are ready. The Lord does not give us to be fear, but to be ready. For everything. Hindi ibinigay sa atin ang babalang to sa ating mga pinili para matakot. Ibinigay sa atin ng Diyos ang babalang to para maging handa sa pagbabalik niya. Kaya sinasabihan tayong huwag mawili sa kalayawan ng laman. At baka biglang dumating ang araw na yon, verse 35, nang hindi nyo inaasahan. Sapagat darating ang araw na yon sa lahat ng tao sa buong mundo. Buong mundo po ang makakaranas ng pagkawasak at buong mundo lang din naman po ang makakakita sa banal nating Diyos na ang pangalan ay Hesukristo ng Nazaret. Hindi Diyos ng lahat ng Diyos ng mundo, kundi Diyos ng Biblia o salita ng ating Panginoon. Hindi Diyos ng sinusugar-coated ng mga tao, kundi Diyos na all mercy and all judgment. He is merciful, but He is justice God. He is loving, He is justice God. Amen? So, pag ang pinipreach niya ay all mercy without judgment, that people creating their God, their own God. Okay? Yes, gumagawa sila ng sarili nilang Diyos. They are creating their own God by their own image, not in the God of the biblical God, the living, holy God. Okay? Sinasabi dito, kaya maging handa kayo sapagkat darating ang araw na yon at buong mundo. Verse 36, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas at mapagtagumpayan ang mga mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa harap ko
na anak ng tao, the Son of Man, nang hindi napapahiya. Araw-araw nagtuturo si Jesus sa templo. Pagsapit ng gabi, pupunta siya sa bundok ng mga olibo para magpalipas ng gabi at maagang pumupunta sa mga tao sa templo upang makinig sa kanya at ituro, repent, for the kingdom of God is at the hand. Okay? Nagtuturo siya sa mga templo. Ibig sabihin, mga gusali o physical churches sa labas ng templo. Sumisigaw siya, repent, for the kingdom of God is at the hand. Amen. So mga kapatid, isang muling pagbati mula sa aking inyong kapatid at fellow believers sa Panginoon. Nagpapasalamat sa bawat araw at nagiging matatag sa pananampalataya. Patatagin niyo ang mga sarili niyo bago dumating ang Panginoon. Magdasal. Ang pagpapalakas natin ay hindi sa ating kakayahan, kundi sa pagdarasal mula sa ating Panginoon para tayo ay bigyan ng kalakasan. Maraming salamat po sa araw na ito. Sa bukas is mag-update ako if my life. Okay? Update ako tomorrow, then magpo-post ako tomorrow para makita nyo na may live tayo bukas. Okay? Kung ako man po ay makauwi or hindi. So maraming salamat mga kapatid. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po ay magpasalamat at magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Magtiwala sa kabutihan ng ating Panginoon sa bawat araw. Sapagkat ang ating Diyos ay mabuti at tayo ay kukuhanin na at ibabalik na ng Panginoon sa kung saan tayo nararapat, kundi sa kanyang piling. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, sa araw na to, sa fellowship, tayo po ay magdasal. Let's start to pray. Magdasal po tayo. Panginoong Hesus, dakilang Diyos, Hari ng lahat ng hari, Diyos ng lahat ng Diyos, maraming salamat po. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon, sapagkat kami ay nasisiyahan na magkasama-sama po uli ngayon. Kami nasasayahan sapagkat kami ay muling nagkasama-sama at pagsalu-saluhan ng inyong salita. Panginoon, patatagin niyo kami. Panatilihing matatag sa pananampalataya. Panatilihin kami, Panginoon, na malakas sa inyong presensya, Panginoon. Masama ang mundong ito, Panginoong Hesus, pero hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Kami nagpapasalamat sapagkat kami pinalaya nyo sa kasamaan ng mundo. Kami nagpapasalamat sapagkat ang inyong pagmamahal kailanman ay hindi magbabago. Tunay nga, Panginoon, na kayo ay maawaing Diyos at kayo ay banal. Tunay nga, Panginoon, na kailanman ay hindi mawawalay ang inyong awa at pagmamahal sa lahat ng tao. Panginoong Hesukristo, dinadakila, pinupuri, sinasamba ka namin. Kami magpapasalamat sa inyo, Panginoon. Pagpapasalamat ng pagmamahal ang habang buhay. It's always about you, Lord Jesus Christ. It's not about us. Nawa po, hipuin niyo pa rin ang tao, ang mga taong wala sa inyong kalooban. Hipuin niyo ang mga puso nila na malayo sa inyo. Sapagkat at the end of the day, Lord, it's not about us. It's always about you. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Ang lahat ng ito ay pagpapasalamat po namin sa inyo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po ngayong gabi. So, siguro, madaling araw na lang ako uuwi, guys. Live tayo tomorrow. Pagmamahal ko sa Panginoon ay talagang kailangan kong gawin. Meron po tayong live tomorrow, 7 p.m. Bukas tayo ay 7 p.m., okay? 7 p.m. tayo tomorrow. Sasabihin ko na po ngayon. Bukas, siguro madaling araw na lang po ako uwi. Is 7 p.m. My live tomorrow, 7 p.m. Okay? Anong oras po ng live bukas? Bukas ay Sunday. Sunday is linggo. So, linggo, my live. Live is 8 p.m. 7 p.m. Okay? Maraming salamat po. Keep praying and do not be fear but always be ready. The Lord is coming to us.
Maraming salamat po at isang mapagpalang gabi. Good night and